Isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga kabig. Hi mga katoto, kumusta po? Babalik po tayo dito po sa Ikaw at Barangay kasama si Barangay Sek Emog. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito po sa ating YouTube channel account. Alright, ngayong umagang ito mga kabig, ang atin pong nais ko pong i-share sa ito. Abutang kaliwawin dito naman siya na wala akong ginagawa. Oo nga eh. Lambing lang ngayon. Okay. So, ang atin pong issue ngayon, ang atin pong nais ko pong pag-usapan ngayon, yung 8888 Citizens Complaint Hotline. Ayun po. Ito po yung hotline na provided po ng Malacanang Office of the President. So dito po sa 8888 na ito, sino man pong residente, sino man pong individual na gustong mag-complain, may complaint syempre, kung sa barangay po yan, may complaint sa isang kagawad, may complaint sa isang tanod, may complaint sa isang secretary, may complaint sa isang staff ng isang barangay, ay pwede hong tumawag dito po sa 8888 hotline. Na Citizens Complaint Hotline. So, may staff po doon na nag-aabang doon sa mga tawag po ng mga residente, patungkol nga doon sa mga reklamo na pwede nilang idulog sa tanggapan po ng Malacanang. At syempre, ito po ay recorded dahil patatawag nga po kayo, di ba? So recorded po ang pag-uusapan, ang usapan po ninyo doon sa ikaw at kung sino yung magre-receive ng inyong call. At ito po ay, syempre, recorded nga. Itatala po ito sa tanggapan po ng Malacanang. At pag once na verify, na-verify na talagang legit yung complaint, ay ito man po ay isisend ng Malacanang sa LGU o sa probinsya. Kung nasa probinsya man, sa probinsya. O kung nasa syudad, isisend sa LGU. At yung LGU, ang magfo-forward naman ito, magpapadala ng kopya nito doon sa involved, doon po sa ikino-complain ng isang residente. At once nito po ay na-receive ng barangay, may 72 hours ang barangay o kung sino man yung ikino-complain na sagutin. Sasagutin po ito at i-course through din po uli ito sa tanggapan na sa LGU. Pwede po sa DILG, depende So basta ibabalik po ito sa LGU para yung LGU naman mag-forward doon sa Malacanang na nagkaroon po na sinagot po, nagkaroon ng kasagutan ang complaint na itinawag ng isang complainant. Ang issue po dito mga kabig, tulad nito, ito po ang issue po dito ay reklamo ng isang mamamayan, ng isang residente patungkol po sa alleged road obstruction, illegally parked motorcycles in Barangay 178 Zone 19 dito po sa aming barangay ito. So mayroon hong nagpadala ng message, basahin po natin, nakalagay dito, "Good day, residente po ako ng Barangay 178 Zone 19 St. Elena. Idudulog ko lang po ang masikip na daan sa amin at buong iskinita dahil po sa mga nakaparadang motor na mga nakatira po sa mga building, apartments. Sana po bigyang pansin. Lahat po ng mga motor ay nakaparada po sa buong street ng St. Elena. Nakailang reklamo na po ako sa problemang ito. May mga emergency po na nagaganap na hirap na po kaming makalabas ng St. Elena pero walang solusyon. Ang pagkakalam ko po ay nagbabayad po ng parking sa street ng St. Elena.
umaasa po ako sa agaran pong solusyon, Barangay 178, Zone 19, Maricaban, Pasay City, to Kapitan Virgilio Boy Timabang. Ano ho? So, may note dito, this concern has been lodged through the 8888 SMS. So, ayun. So, ang naging problema, ibinaba po ito ng LGU papunta sa barangay. At dahil concern nga po yung traffic, yung PISENRO, yung isang committee ng LGU, ang siyang bumaba, no? At sila na rin din po ang nagpatupad ng mga illegal parking doon sa area, doon sa ikino-complain. No? So sila ang pumunta na dapat ang barangay at sila na rin din ang nagtanggal ng mga nakaparada kung mayroon man. So ang nangyari ay hindi po alam namin. No? Hindi po alam ng barangay na may ganito. Kasi direkta pagbaba ng PISENRO, dala-dala na ipinakita at matik sila po direktang pumunta doon sa location, sa area kung saan inireklamo. At pagdating doon ay tinanggal, no? May mga nakuha, isang motor yung naman na nakuha, hindi ko alam kung bakit isa lang. Sa dami ng mga motor doon, isa lang ang nakuha. So syempre, ang nangyari, yung nakuha na ng motor, hindi natuwa. So nagko-complain sa barangay. Bakit daw hindi man lang sila inabisuhan na mayroong clearing na gagawin? Ito ho ang nami-misunderstood ng mga residente. Ano ho? Ang naging sitwasyon ngayon dito sa buong Metro Manila, ano ho? Ay yung kadami-dami ng mga motor na nakahambalang sa mga kalsada, sa mga daanan, sa mga iskinita. Pag pinakiusapan ng barangay, tumatalima. Pero pag alis ng barangay, ibabalik ulit. So ganun ho ang naging sitwasyon araw-araw. To the point na halos wala ng karapatan ng barangay, inaangkin na nung may-ari yung tapat na kung saan nakaparada yung kanilang motor. Sinasabi nilang sa kanila dahil nasa tapat nila. So, ito po, yun nga nangyari, nakuha yung isang motor, nagkataong may pera pa, so maingay ngayon, nagwawala, dahil bakit daw yung motor niya siningle out sa dami-dami ng motor, bakit yung motor lang niya ang nakuha at yung iba hindi? Nakakasama ng loob nga naman, di ba? Tapos, pinopoint pa niya, bakit hindi siya inabisuhan? Mga kabig, ito po ay complaint ng isang residente. Residente namin. Tapos, nakahambalang yung mga sasakyan, yung mga motor. Tatawag kami ng traffic para i-clear. Magkaroon ng clearing operation, matanggal yung mga nakahambala. Tapos aabisuhan namin, hindi para lang kami mga siraulo niyan. Di ba? Para lang kami mga tatawag kami, magre-request kami sa LGU ng traffic para linisin yung mga nakahambala. Bago dumating, tatawagan namin yung may mga ari ng motor na, tanggalin ninyo, pupunta dyan ang traffic. Makiklearing sila dyan. So, tinanggal natural kasi inabisuhan mo. So, yun yung hinanakit ngayon ng itong residente ito na nakuhanan ng motor. Bakit daw hindi siya isinabihan? Samantalang, pag nagsusulisit sila, kailangan nila ng tulong ng residente, kumakatok lang naman daw. May tao naman daw sa loob, kinakatok sila at nagbibigay naman. Bakit daw hindi sila kinatok noong kasagsagan na may clearing operation? Walang nagpaalala sa kanila. So medyo hindi ho natin naiintindihan mga kabig, mga katuto ang sitwasyon. Ito pong 888, ito po ay direkta na kailangan masagot. Magpapaliwanag po kami kung bakit may mga ganyan, bakit may reklamo, at ano bang aksyon ang ginagawa. Ngayon, kung bawat clearing operation na gagawin, ibababa dito, aabisuhan kayo,
oy, alisin niyo yung mga motor ninyo dahil may clearing. Anong saysay nun? Anong silbi nun? Diba? Nagsayang lang tayo ng oras, nagsayang lang tayo ng panahon, ng effort, ng gastos. Bakit? Mula from City Hall, pagpapadala ng sasakyan para gamitin sa clearing operation, kakargahan ng ang sasakyan, ang truck, ng gasolina, magkano yon? Magpapadala ng ilang tao, pakakainin. Tapos pagdating dito, wala nang maabutan kasi nasabihan na pala ng barangay na may clearing operation. Diba? So ginago lang natin ang ating sarili. No, pinaikot-ikot lang natin. Wala rin naman pala mapapala. So sana po maintindihan ng ating mga kababayan na kapag kami mga ganito, dapat wag na ho tayo. Alam natin, responsibilidad natin yan. Hindi naman natin parking area yung harap ng ating bahay. Hindi ho natin pag-aari yun. Pag-aari ho ng gobyerno yun. So anytime na may pumasok doon na taga-gobyerno at paalisin, pwede po nilang gawin, pwede po nilang ipatupad yun. Di ba mga kabig, mga katuto, so dapat wag hong sasama ang loob. Wag hong sasama ang loob kapag kami mga ganitong pagkakataon na Ako ginawa dito, na daw yung mga halaman sa gym, di nyo daw man lang sinabi na dalhin sa hacienda. oo. Kasi kung bakit ako umuwi na ako, dapat kayo, di ba kayo Na. nandito? Anong halaman? Halaman doon, totoo bang hinalis si Papi doon? Dapat kayo naman sa hacienda, kasi nga naman, limpak na pera ginastos din, tsaka nasa basa niya. Hindi ko alam nga doon. Ako nga yung ano ba? Yung mga halaman ba sa gym inalis? Opo. Saan binigay? Ano, yung mga lupa lang po, inano, ewan, binigay. Pero yung mga drug, pinatabi ko po doon lahat. Hindi, dapat doon nilagay sa hacienda. Sana man lang nagsabi doon muna. Ay. Kasi nasa budget funds yung hacienda Hindi nga po eh. Ito po ano. Hindi yung iba yata na andyan, di ba? Na ilinagay dyan sa ano? Sabi ko kasi nauwi ako eh. Hindi ko naman alam yan. At least dinala yung mga ano. Dapat Yung mga dinala. drum nga dapat itatapon. Sabi ko, Ayun. tapon, nilagay doon sa ano. So, sa, dapat sa maunawaan po ilang ng ating drum mga eh. kababayan ang ganitong sitwasyon. Okay? So, yun po ang ating talakayan, ang ating kwentuhan ngayong umaga ito doon sa Ikawat Barangay. Ako po'y magpapaalam na dahil meron pong issue na pinag-uusapan po kami ngayon. So, maraming salamat po. Naway patuloy po tayong sumubaybay at mag-subscribe po dito sa Ikawat Barangay kasama si Barangay Sec. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. Oo, wala.